Good morning. Tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is September 11, 2023. Nandito na tayo sa ang aklat ni Ruth. Panimula. Ang kasaysayan sa aklat na ito ay naganap sa magulong panahon sa aklat ng mga hukom. Si Ruth na isang Moabita ay nag-asawa ng isang Israelita nang mamatay ang kanyang asawa. Ipinakita ni Ruth ang di pangkaraniwang katapatan sa kanyang biyanang babae na si Naomi, gayon din ang kanyang matibay na pagmamahal sa Diyos ng Israel na si Yahweh. Sa bandang huli, nag-asawa siya muli ng isa sa mga malapit na kamag-anak ni Naomi, si Boaz. Bunga ng muling pag-aasawang ito, si Ruth ay naging ninuno ni David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Ipinakita ng mga kasaysayan sa aklat ng mga hukom ang kapahamakang nangyari nang tumalikod sa Diyos ang Israel. Ipinakita naman sa aklat ni Ruth ang pagpapalang dumating sa isang dayuhang yumakap sa Diyos ng Israel at sa gayoy naging bahagi ng bayan ng Diyos. Nilalaman, si Naomi ay bumalik sa Bethlehem kasama si Ruth. Chapter 1 verse 1 to 22. Nagkatagpo sina Ruth at Boaz. Chapter 2 verse 1 to chapter 3 verse 18. Naging asawa ni Boaz si Ruth. Chapter 4 verse 1 up to verse 22. Sabi ko sa inyo guys, itong Biblia is kasaysayan siya. Kumbaga sa history na to ng mga ng mga nagdaang tao sa Israel. So yun. Huwag kayong malito na hindi ko alam kung may updated na sa sa mga katauhan, yung mga characters ba. So ngayon dito tayo sa mga nandito na tayo sa si Elimelech at ang kanyang sambahayan sa Moab. Ruth chapter 1 verse 1 and 2. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan, kaya mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Judah ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na sina Maalon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. Verse 3, namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak, verse 4, ay ulitin ko nga yung verse 3. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak, verse 4 ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpah at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, verse 5, namatay rin si Maalon at Kilion, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Bumalik sa Bethlehem si Naomi kasama si Ruth. Ruth chapter 1 verse 6, nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Verse 7, naglakbay nga silang pabalik sa Judah. Verse 8, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay, kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao, at sa akin naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Verse 9 and verse 10, itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya, at sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyong bayan. Verse 8, sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Verse 12, umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli, kahit na umasa akong makapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak. Verse 13, may hintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Verse 14, pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpah ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth.
Verse 15, sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin. Verse 16, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta, doon ako pupunta, kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Verse 17, kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Verse 18, nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Verse 19, kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat, hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Verse 20, sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi, tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Verse 21, masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Verse 22, iyan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth. Ang manugang niyang Moabita nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ng anihan ng Zibada. Si Ruth sa bukid ni Boaz, Ruth chapter 2 verse 1 to verse 3. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalaw sa kanilang bayan. Verse 4, di nagtagal dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumain niyo si Yahweh ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Verse 5, nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Verse 6, siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Verse 7, nakiusap ko siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay, pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y naririto na siya, katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Verse 8, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid, dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Verse 9, tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga taon ko na huwag kang gambalain, at kung ikaw ay nauuha, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Verse 10, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin? Verse 11, sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. Verse 12, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel, sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop. Verse 13, sumagot si Ruth, salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi, kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Ruth chapter 2 verse 14, nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog, may natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Verse 15, nang ipagpatuloy niya ang pamamulot, pinagbilinan ni Boaz ang mga manggagawa, hayaan ninyong siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay, huwag ninyo siyang babawalan. Verse 16, maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Verse 17, si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot, halos 5 salupsat na sibada ang nakuha niya.
Verse 18, umuwi si Ruth at ipinakita sa kanya biyanan ang naipong si Bada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Verse 19, nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmamagandang loob sa iyo at ikwininto ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Verse 20, kahit sinabi ni Naomi, pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Itinugtong pa niya, malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa mga may tungkuling mga ngalaga sa naiwan ng mga yumao. Isa sa mga may tungkuling mga laga sa naiwan ng mga yumao. Verse 21, nagpatuloy ng pagsalaysay si Ruth, sinabi pa niyang, magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Verse 22, sumagot si Naomi, oo nga anak, baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta, mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Verse 23, ganoon nga ang nangyari, namulot si Ruth kasama ng mga gumagapa sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sibada, at namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan. Bukas na itong guys, chapter 3, naging mabuti kay Ruth si Boaz. Ano lang pala to guys hanggang chapter 4 lang talaga. Tulad ng binasa natin dito sa panimula at saka nilalaman. So hanggang bukas na lang tayo magbasa ng Ruth. Ang kasunod is Samuel na. Aklat na ng Samuel. So bye everyone. God bless.